ganito po yung hinahanap po natin na netting po sa kanya. Medyo nakikita na po natin na may pagka-fine na po siya. So, yan po. So, yan. Kasi po, ang purpose po noon is para natatanggal na din po, sir, yung mga, kung mga dagta, mas makinis siya, sir, ganyan. Pagka ganyan. Tapos, sir, isa pa po, dadagdag ko din po, kasi po, based po sa aming pong experience, the finer the net po kasi, is yun po yung mga matatamis na fruit. Yes po. So, yan, sir. Po aming mga fruits. So iba yung iba yung string na bubuhat ng plant, Plant po. iba yung string na bubuhat ng fruit. Yes po, sir. Correct po. Grabe. Yes po. Parang na ba tayo pumunta ng Japan, sir? Pwede na siguro. Hindi na natin kailangan pumunta ng Japan. At the moment, I think they're doing ngayon at this stage, mga 1.2. 1 na po. 1 point. 1.2. Malapit na yung goal nila. And then they have, from pollination ito ay 22 days, 23, days. sir. So almost halfway na sila doon sa maturity. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Sa umaga po, nag-report po yung mga farmer para malaman po namin kung ano yung mga dapat i-adjust para sa minomonitor po nila. Kasi iba-iba din po kasi yan eh. May lipi po kami, tas may fruit po kami. Kailangan po namin mamonitor kung ano dapat gagawin nila para tama yung kanilang gagawin. Isa din pong activity po na ginagawa po ng mga farmer namin is yung kinukuha po yung daily drain po ng mga pots. Random lang po, kumukuha Okay. po kami ng drain. Nasaan nyo? Ito. Ito, sir, meron po kaming sample dito kasi wala yung measuring cup natin. Dito, sir, kinukuha po namin yung sample drain. Kinukolekta po yung kumbaga yung drain, sir, ng isang pots, tapos sinusukat siya, sir, gamit po ng aming pong measuring cup, at sinusukatin po namin doon kung ano po yung easy out, at saka yung pH po nung pH. naging drain po. Nas po. Yung nutrient solution na kinakain po ng halaman. Yes po. Yes, sir. okay. So, yun po yung nagiging basis po namin, sir, kung ano po yung magiging next step po namin kinabukasan. Kasi meron din po kaming mini-maintain percent drain na kung saan sa certain stage po ng halaman, ito yung kailangan naming drain sa kanya, na kapag hindi po namin na-meet yun, kung the following day, kailangan namin siyang ma-adjust para makuha po namin. Makahabol siya. Yes po. Ganun po, sir. Grabe. Para makuha natin, sir, yung laki na gusto po natin. Ganun lang kaliit yung timba Opo, sir. para i-support niyo yung Isa-isang plant, sir. laki-laking plant. Yes po. At kung napapansin nyo nga, sir, isang fruit lang po kada. Isang fruit lang Yes talaga. po. Per plant, one fruit. Yes so, po, sir. kung ilang plant ka, yun na yung ni-harvest mo. Yes po, sir. So, the rest of the fruit, tatanggalin mo na yan. Ipuprune Yes po. ay ano na yan, itining na siya. Yes, sir. Apo. Bali, dito po, sir, bali, meron po kaming, kumbaga, 3 fruits na pinopollinate, sir. Ano po namin siya. Tapos, dun po sa selection po namin, tinitignan po siniselect namin kung sino ang yung papasahan. pinakamaganda. Yes, sir. Tapos, tanggal na po namin lahat. And the rest, tanggal. Yes po. Ayan po. Kumbaga yung, kung ano na lang po yung natirang pinakamaganda, yun, sir, yung papalakihin, at yun na po yung pina-harvest na po. Kasi di ba hindi po sabay-sabay yung pollination? Yes po, sir. Ano yung interval ng first, second, and third? Ano, sir, ano lang po, every day, sir, maximum namin, sir, 5 days. Ang Yes po. pagitan ng Yes tatlo. And then from there, kailan kayo magde-decide alin yung matitira? After a week, sir. After a week? Yes po, makikita na ng mga, ano na siya, sir, egg size na. Egg size. Yes po. Yun, sir, yung indication namin, sir, na kailangan na namin mag-fruit selection. Ano yung basis ng fruit selection? Ano, sir, yung sa criteria namin, sir, ng fruit, dapat wala pong gasgas, hindi Okay. deform. Kasi, sir, makikita So, naman po the sa fruit. egg size, alam mo na kung deform. Yes, sir.
Kasi sir, yung bottom sir nung fruit, pagka deform siya sir, medyo lumihis pa kasi yun, lumilihis kapag maliit pa. Para siya sir, parang ganun. maggaganon. Yes po. So yun, engine na yun sir, no good na yun. Engine na kaagad. Opo. Only magagandang fruit lang sir yung kailangang siniselect. Hindi naman Yung- nangyayari yung out of the three lahat NG. Wala namang ganun. Wala naman sir. Merong G talaga doon. Meron sir, apo. Kasi sir, natitrain naman sir yung amin pong mga farmer na-train naman sir sila kung paano po yung tamang pollination sir sa mga bulaklak. So hand pollination. Yes ito. sir, manual sir, Manual. isa-isa. Apo. Yes sir. Parang dedication sir na kumbaga sobrang init at Oo. isa-isa pong bulaklak. Anong oras normally ang Ang pollination? start po ng pollination namin, sir, is 7:30 hanggang 11 po. Maximum na yun, sir, 11. So hindi nyo na kailangan ng natural pollinator? Hindi na? Wala, sir. Mga Hindi bees, na. wala, sir. Saan ka kung ang ipopollinate mo yung another bulaklak din? Yes, Or ano, meron kayong available na ilalagay? wala, sir. Bali, yung mail niya lang, sir. Kukunin namin yung Sa mail. kanya? Yes po. Tapos, Popollinate mo sa kanya? Popollinate po namin din sa female. Apo. Ayun, sir. Tsaka at the certain stage na, sir, pagka na-reach na po namin yung pang 26 nodes, cut na po namin yan. Meaning 26 na dahon? Yes. Apo, simula po sa pinakailan. Ika-cut mo na sa dulo? Yes po, sir. And then mag-stop na yung Growth. vegetative niya? Yes, sir. Magko-concentrate na dito sa Sa fruit. bunga. Yes po. For fruit na po. Fruit expansion. Yan, sir. Galing. Apo. Yun ang science, direct. Yan ang science, sir. Until now, yun, ng mga traditional farmers, ayaw nilang gawin yun. Nangihinayang sila, sir, yung bunga sa dulo. Correct. Gusto nila ipatuloy pa bungahin lahat Yes, yun. oo. So, kailangan talaga, parang managing the energy You need to manage the energy that the plant receives and concentrate that energy to the growing, to the product, which is, for this case, yung melon fruit. So that all the energy is channeled through those important product, yung fruits na gusto mong palakihin. So, and then balance. Yun ang ginagawa nila. Yung steering, yung crop steering na tinatawag natin, tulad yan, sabi namin, this is already, kung makikita mo lalapad ng dahon, ang lalaki na. Sabi ko, is over-vegetative na. So ngayon, nire-reduce na nila yung nutrition. Pa konti-konti. Gradually, ang baba natin doon, pinababa nyo na yung Yes nutrition. po, yung Every couple of days, I think, they're putting it down na. Yes po. Kasi ang mangyayari, if you over-fertilize also, Lalaki dadahon na siya ng dadahon. And then baka lumiit yung bunga. Yung bunga. Kasi all the energy will be channeled through the vegetative growth. So it's a management irrigation and nutrition control yung ginagawa nila. Kaya nagme-measure sila ng drain, And then yung EC kasi, yung electrical conductivity is a indication of the available nutrients na nare-receive nung ugat, halimbawa. So based on the level of EC, malalaman nila, sumusobra na, baba natin. So then binababa nila yung galing sa tangke, binababa nila yung EC. So those kind of, ang tawag namin doon, crop steering, minamaniubra natin. Minamaniubra natin yung paglaki ng halaman. At the end of the day, as a grower, as a farmer, dapat you should be in control of the growth of the crop. Dapat siya ang control mo, hindi ikaw ang control niya. Yes, correct. Kasi ang mga farmer, bahala na, basta magpataba tayo. Bahala na, panalangin na lang natin na gumanda. But actually, in plant physiology and nutrition, kaya mong i-control yun. Tulad yan, lahat ito, pati arkitektura ng halaman, pinag-aaralan nila. Yung nakikita niyong prutas, mapapansin niyo, minsan halos pare-pareho, pantay-pantay. Mga isa o dalawang sanga lang ang diferensya. Kasi by design yun. Sinadya nila yun na magpo-pollinate sila sa 14 to 16 node. Ayun. Yun ang naging decision nila. Nung lumalaki halaman, ang naging decision para sa variety na to, 14 na node tayo mag-hand pollinate para sabay-sabay sila. At kung mapapansin nyo, may color coding. Na-explain mo naman yung color coding na. Kung anong day na pollinate. So, halimbawa, doon sa kanilang meter, pag nakita nila itong orange tag na to is ready na, lahat ng orange tag, pwede Kukunin na na. harvestin. Yes. So, nabibilang nila. So, that's where the quality check comes into play. And then, ang binago namin dito compared dun sa nauna,
nakita namin kasi fully automated sila, no, pati shade netting. Ano, napansin namin na medyo malambot yung halaman nung maliit pa lang, mga pagka after transplant, mga 2 weeks. Sabi ko, bakit malambot? So, ang naging decision point nila, hayaan mo yung araw na sumikat sa loob. So, make it parang full sun, wala nang shading. So, So, all the energy, pinatigil namin yung shade net, hindi na namin sinasara, hinahabol na lang namin sa dilig. Kasi 'di ba sobrang init. Pag sobrang init naman malalanta. So ang ginawa namin, sila nag-implement sila na sige, habulin natin sa irrigation, make sure na hindi siya ma-stress. So 'yun ang ginawa. Pero siguraduhin mo maka-receive ng as much as sunlight as possible. Ang tawag natin doon energy capture, parang sa solar power, The more energy the plant gets, the better, the bigger the plant grow. At the end of the day, lumalaki din. Tulad nito, medyo extraordinary malalaki itong prutas nila ngayon compared to the last production sa kabilang greenhouse. Kasi ito talagang pinabuksan namin yung net na. sir, paano nagde-decide? I mean, paano mo masasabi na tama ang gagawin mong decision Yes. para i-cure mo yung magiging problema sa plant? Okay, so sila proactive. Ang ginawa namin, dahil nga pinag-aralan nila yung arkitektura ng halaman, ang dahon, binibilang namin. Bawat stage of growth, merong silang intervention. May set of parameters na in-establish. Halimbawa, bago ito bumunga, yung ika-8 dahon, Donna, no? 8 po. Ika-8 dahon, Dapat wet. sinusukat nila yung lapad. Halimbawa, ito yung 8 leaf mo. Itong dulo, yung leaf length, meron kaming leaf area to fruit ratio . Yung 8 leaf, bago ito lumabas, ito kasi nasa 14, Yung pang-8 dahon, dapat mga 26, sir. 6 to 30 30. centimeter ang haba nito. Bago namin patuloyin yung bunga dito. So may ganun mga intervention. May mga parameters tayo in-establish. Bakit? Kasi at that leaf area expansion, alam namin na kaya niya nang suportahan yung lalabas Yung na prutas. prutas sa supported node. So may mga ganung parameter. Pati yung kulay ng dahon. Ito, tamang kulay ito. So kung hindi niya Oo. makuha yung size, Yan. hindi ka maganda. magpo-pollinate. Correct. I-delay namin from 14 node, hindi muna namin po-pollinate, aabangan namin yung 15. 15. Hanggang makuha namin yung size nito. Para kasi meron niyang leaf area to fruit ratio . Pag hindi sapat ang laki ng dahon, hindi Hindi makalaki niya makukuha ang yung bunga. laki ng bunga. Yes. So, ganun yung ginagawa natin. So, science talaga. Yun ang Science doon. talaga. So, may mga parameters tayong ganun. Of course, pati yung color ng leaf, dapat yung tamang dark green. Meron tayo ditong scoring pa, May green 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. From this leaf to the upper leaf, So may mga ganun. And then may ratio yan. Halimbawa, kasi tulad nito ngayon, nakita mo medyo malalago yung dahon. Ang kompromiso dito is ventilation. So kasi pag masyadong malaki ang dahon, remember, ito yung nagtatranspire ang dahon. So nagkakaroon ng humidity buildup. Pag nagkaroon ng humidity buildup, dyan pumapasok yung mga sakit. So kailangan namin improve yung ventilation sa loob. So kaya dito, meron silang ginagawang leaf pruning. Kung mapapansin nyo, yung ibang dyan, tinanggal na. To improve the ventilation. Okay? Pero ito, babawasan pa rin. Kasi ang ginawa dito, again, sa ratio, iba kita mo yung arkitektura, meron kaming dahon below the fruit, siguro mga 13. Tapos above the fruit, another 12 to 13. Yun ang kailangan i-maintain. Yun i-maintain mo. Bakit ganun? Kasi, halimbawa nagkasakit yung baba, pwede natin tanggalin. Pero itong 13 hanggang 15 natitira sa taas, kaya pa rin mag-manufacture ng pagkain para suportahan itong growing fruit. Kaya kahit ubusin namin ngayon yung dahon sa ibaba para improve yung ventilation, itong dahon sa taas is enough pa rin to support the fruit growth. And at this stage, na medyo on target na sila, malapit na sa size, kahit tanggalin nila lahat yan, tingin ko, kakayanin ng suportahan ng Kasi halos tapos na yung biomass build-up niya . We're already, kung 1 kilo na to o 1.2 kilo, ang target nila 1.5, konti na lang ang hahabulin nilang gramo. And within a couple of days, kayang kunin yun. Kasi active ang kanyang growth rate .
Pati yung ganun, ano. So dito, ang parameter nila, well, yung fruit expansion is one thing. Yung netting is another. Another. Oh, pati yung netting, meron silang intervention doon sa irrigation control. Kasi kung makikita nyo, doon nakita ba yung mga micro crack? Ito. Pakita ko Kita sa inyo, yan, sir. micro crack. Opo. So ito yung primary cracks, Mm. primary netting. Okay. And then secondary ito nasa maliliit. Yung nasa gitna. And then the tertiary is already coming in. Yan yung mas yung mga magkukross yan. sa kanya. So, yung magkukross sa kanya, yan yung mga further cracking and expansion. Okay. Kung kulang ang patubig nila, hindi magi-expand yung melon, then mas kukonti ang cracking, ang netting. I'm not saying cracking fruit crack, but more on netting. Netting. So, kaya ang ginagawa nila, they're maintaining a certain drain, moisture, sa drain percentage para continuously lumaki. Kasi pag nagkulang sila, mag-stop yan mag-crack. For now, it's too early to stop it. Kasi hindi pa puno. I think you have mga 2 weeks to go pa Opo, sir. hanggang maximum fruit netting, no? Yes po. So within the next 2 weeks, i-maintain pa nila yung irrigation nila. Na ample amount para dire-diretso pa ang netting. So nandun na yung intervention. Kasi pag nagkamali sila ng irrigation, minsan walang net yan o kokonti. Tapos pag hindi uniform yung selection nila ng seedling at the beginning, kasi yun ang key yung planting material. So kaya pati yung technology nila on sowing, pre-germination, pati yung seedling selection is very crucial to get this kind of uniform crop growth. So again, crop growth is genetics and environment. So if you can play around with both, genetics we done it correct. Environment is a variable factor. So depending on the cloud cover, you must adjust your cultural management base sa weather for the day. Not weather for the week, but weather within For the the day. So ganun ang ginagawa nila sa adjustment. Kaya yung mga check sheets na ginagawa nila is very crucial. I mean, kita mo naman ang growth. I think it's evident naman. Ito may mga na-miss out. So normally tinatanggal ito. Pati yan. Kasi energy spent to eh. Yeah. So they have to remove all the lateral flowers. So let's say halimbawa sir, nag-ulan ng 3 days tuloy-tuloy. Ano ang intervention diyan ngayon? Magre-reduce sila ng irrigation. tsaka Reduce ang nutrition. irrigation. Kasi they don't need it eh. When you get cloud cover, the plants are not active. Yes. When they're not active, you don't have to irrigate a lot. Kasi I see. remember, if you're spending, let's say, on a big greenhouse like this, on a monthly basis, if you're spending, let's say, 50,000 peso per nutrition, fertilizer, per farm, halimbawa. If you are draining 50% of it, you're throwing away 25,000 peso. 50% of 50,000. So why would you let it drain that much kung hindi naman kailangan ng halaman? So, and that's where the economy of the production, the business of growing comes into play. So, minsan pag ganitong cloud cover, minsan nag-10% drain lang sila, 10%, sometimes zero drain. 10-20. Opo, O 0. 20% drain, ganun lang. So, nire-reduce nila. Ito kasi at the moment, it's still expanding. As you can see, nagka-crack pa, di ba? So, it's very active still. Nagka-cracking pang ganyan. So, when the time comes na tumigil na siya ng cracking at saka ng netting, doon nila isusunod na i-reduce yung irrigation din. Cracking sir, ito yung parang Yung green. netting. Yung parang green. Oh, yan, yung green. Ito na yung tuyo ng netting, di ba? Oo. So, ngayon, ito pa yung mga active. Lalaki pa yan. Tapos, magka-crack pa uli yan. Yun ang gusto nila, to get the fine net. So, yun ang ang key. And then after this netting stage, halimbawa tapos na yung netting, ang susunod na goal naman nila sugar content. Sugar content. Yan. O Donna, paano yung sugar content natin? Anong intervention ginagawa natin? Doon naman po sa sugar content po, kapag nagpapatamis na po ng fruit, yung ginagawa po namin is nagbabawas na po kami ng irrigation. Okay. Yes. May mini-maintain po kami na drain sa mismo po ng sa amin po mga pots para po ma-achieve po namin yung gusto po namin na drain Tamis. po. Yes po. Usually po ang tina-target po namin is around 10% to 0% drain para po ma-achieve po namin yung tamis na gusto po namin. So Yun po. tama sir yung ginagawa ng mga traditional farmers na
pag nagpapahinog, hindi ayaw na nilang diligan yung melon nila. Pinapatiktik ang tawag natin. Ah. May ano yon kasi pag ito ay diniligan mo pa man ng marami, itong melon nito, watermelon na. Kasi puno ng tubig. Hindi, kasi hindi na siya tatamis. Ah. Kung mature na yung prutas kasi, yung sugar build up, madadilute na pag patubig ka ng patubig. Kaya gradually, nire-reduce nila yon. Ang parameters naman nila sa reduction, halaman din nagsasabi. Hindi naman sila basta-basta nag-decide, 10% na lang i-drain mo ha. No. It's the plan. Paano? Drain measurement. Halimbawa, nag-irrigate sila ng 1 liter. Tapos, ang nagiging drain na ng halaman at maturity, halimbawa ay 50% na, 500 ml. O di, babawasan nila kasi talagang hindi na kinakain. Hindi niya kinakain. Oo. Until such time na 500 ml ang dinidilig nila, tapos 250 ml pa rin ang drain, abay talagang wala na. Babawasan mo pa rin. Kasi 50% drain ka pa rin eh. So kaya sinasabi niya, at that stage, talagang minimal drain na lang, 0 to 10% drain ang mini-maintain nila to make sure that you don't, that you get the sugar build up. And the sun plays a key role. Kasi kung walang, sugar, synthesis o yung pag-manufacture ng sugar ng halaman, pag walang araw, hindi rin tatamis. Kaya minsan, pag cloud cover, expect namin na, teka, Madidelay ang harvest mo. Madidelay ang harvest, and then yung sweetness target namin, minsan, hindi mo makuha. Ay, ganun yon. Kaya pag maaraw na maaraw at maturity, tuwan-tuwa sila. Kasi alam nilang tatamis. And then yung day and night temperature difference also matters. Kaya ngayon, malamig ngayon, mas matamis ang Because ang night temperature natin sa gabi, pumapalo kayo dito siguro ng mga 23, 24? 20, mga ganun, sir. Ganun, 25, sa apo. gabi. Yung cold night na yon is Malamig very sa crucial gabi. sa sweetness. Okay lang na mainit sa araw, Basta malamig sa basta gabi. malamig sa gabi. That's why in Japan, majority of these melon are grown in a higher elevation. That's one key. Dito sa ibaan, they're able to do so because at the moment, this time of the year, maganda yung night temperature. Pero hindi ibig sabihin na hindi po pwede sa lowland. Pipili ka lang ng tamang variety na heat tolerant. Yun man yung key. It's all about variety selection also. So that's what we do. We trial new varieties that are adaptable to this kind of condition. Ang criteria naman nila sa variety selection, easy growing. Yung pinaka walang sakit ng ulo grow. Tulad nito, mapansin mo, konting intervention, uniform, malalaki. Nagdaan yan. Ilang cycle kayo bago kayo naka-identify ng variety? So, sa R&D, Sa R&D? mga nasa 3 ata yun, sir. Si Arnel, no? Si Kla Arnel po sa R&D, Kandubang. Bago sila nakapili ng variety. It takes a couple of Madaming- growing. Kung ano yung fit sa kanila. Kung ano yung fit sa climate. So yung variety mo, sir, sa Bukit Amara, Iba rin. iba Kesa sa dito. ginogrow dito sa Oo. iba. Pwedeng gano'n. O minsan naman, pwede rin pareho. Kung konti lang ang diferensya sa weather, sa microclimate, pwede rin naman na i-grow. Lalo na ngayong cold season. So yung ginogrow ko doon, pwede rin dito. Yeah. Itong mga to ay hindi, si Donna lang agriculturist. Lahat sila ay non-agriculturist. So kahit kahit wala experience sa farm, basta marunong matuturuan ng sistema, yan naman ang gusto ni Denso. Kaya namang mag-grow. Kasi first time nila to eh. First time nila ito dito ng commercial. So kaya naman nila. Yan. Yeah. Okay naman ang netting, halos consistent, pare-pareho. Then mini-maintain lang sila na ito tulad dito, medyo na-late na pollinate, nag-iisa. Yan. So dito naman pumapasok yung tinatawag nating skill set sa pollination. Minsan may mga halaman, hindi naman maiwasan na a couple of plants would you will miss pollination. But ang goal nila is 100% dapat on the same level, Ito naman na pollinate pa rin, pero delay nga lang, nasa taas na eh. Yan, yung mga ganun. So that's where the improvement. Bihirang-bihira naman yan. Oo, small percentage. Depende sa skill set ng tao. Natuloy din. Yan, ito may isa rin dito. Dito kasi, again, they're still learning. They are still playing around with density. Tama ba? Kasi itong section na to is 7 pots
per section. 7 Ano, sections. yung nasa sir. gitna is 5 pots per section. Nag-experiment pa rin sila. Okay. Ano, Nine so kasi ang goal is number of fruits per square meter. So kung 7 pots kaya ba? Kapareho ba ng 5 pots? Ano per linear section yung kanila ano. So nagta-trial pa sila. Pati ito, bagong configuration ito, sila actually si Denso nag-design nitong layout ng greenhouse na to. This is not a regular layout. Ano, kasi 3 rows lang to per bay, normally 4 rows yan eh. Pero ginawa nilang double row, tapos single plant per pot. Yung ibang grower natin sa Pilipinas, 2 plants per pot. Ito, para ma-maximize yung growth rate, ginawa nilang single plant. Yan. Saka kung titignan mo, matibay ang talagang matigas ang puno. Matigas na yung puno. As you can see, no? Parang pentel pen na ang laki. Saka medyo woody na. So then, the vigor is there. So yun ang key. And then the size is okay. Yan yung gusto mo makuha netting. Diba? Halos pino na. Mabilis Perfect talaga. na, sir. Yung ang na-observe namin direct, yung malapit sa araw, tulad nito nasa border row, sila ang talagang magaganda netting kasi exposed sa sun. Yung mga nasa shade ng konti, medyo anong tawag dito? Delayed ang netting. At the same time, hindi ganun kalalaki. Kaya later on, I think ang gagawin namin, di na namin nagawa this time. Andito yata. Ito. Yan. You see ito, binabana namin into about 5 feet lang. Normally, ganyan katataas yun. Ito lang hindi namin nasunod kasi na hinabol sila ng tawag dito, ng trabaho. So, but ideally, we would like to maintain it maybe this high lang. Para yung illumination na galing sa araw, walang shading. Pag ganito kasing katataas, Mabablock niya yung may kabila. shading na, nabablock na yung ilalim. Kaya later on, future improvement, i-maintain lang namin na mababa yung training ng vine. Para yung exposure sa sun, mas maganda. So babawas ka ng sir? Nabawasan yung dahon sa No. taas? Ibababa mo lang. Ibababa mo lang. Yan. Tulad dito, nakababa itong tatlo. If you notice it. Kung nakahiga siya. From there, I kaya see. nakahiga siyang ganyan. Binaba mo lang. Oo. Binaba, and look at that. Oh. Okay din naman eh. See? The fruits are nice. Yan. So, yun ang mga technique na mga future improvement na ginagawa. May policy kasi si Denso na, ano tawag doon? Kaizen? Kaizen. Ano ibig sabihin ng Kaizen? Continuous improvement. Continuous improvement. Yun, ang Japanese way. Yes. So every time they continue to improve the cultural management practices when they see something that needs to be improved. Yan natutunan ko sa kanila. Kaizen, no? Kaya parang kailangan ko i-apply din yan sa vlogging. Yeah. Maraming learnings eh. At there are still things that we would like to improve in the future. Tulad nito, kaya naman mataas to kasi mataas din yung bench namin. So yung Kaizen na gagawin namin for future Bababaan greenhouses, mo yan. bababaan mo na lang para ease of cultural management practice also. Kaysa ibaba mo ito, ibaba mo na lang yung benches. Diba? As long as may konting gap pa for maiwasan ang cross contamination between the So lahat ng improvements ang gagaling doon sa experience dito. Yes. Lahat ng sometimes mistakes, no, or mga shortcomings in the previous crop, we make improvement kasi nire-review nila every time. Their team meets. Ba't kayo nag-explain? Bakit ito nag-explain? Weekly nagmi-meet sila and then pinag-uusapan nila ano yung mga concern, ano yung mga naging challenges, and then ano yung mitigation ng gagawin sa susunod. Yun ang Kaizen. Yun po. Bali, meron po kaming Kaizen plan sheet na each greenhouses po. And dun po nakalagay kung ano po yung mga problems na na-encounter po namin. Tapos kung ano po yung root cause niya. Ano din po yung mga countermeasure po namin. It's either po na permanent at saka yung temporary na countermeasure po. So yun po. At yun po yung aaralin namin para sa susunod po, hindi na po siya ulit mauulit. Yun po. Galing, no, Direk? Ganda.
Dami kong learnings din sa kanila. Ako nga yata natututo eh. So but at the end of the day, you don't need to be an agriculturist to grow crop. As long as you follow the system, when they have established a system, in growing, you know the science, and then you know how to read the plant. Kumbaga, ito, ang plant kasi walang plant behavior eh. Hindi tulad ng animal, may animal behavior. Pero ito, ang plants kasi hindi nagsisinungaling. Pag hindi mo ginawa yung tamang trabaho, makikita mo sa dahon, makikita mo sa puno, makikita mo sa bunga. So, yun lang yun eh. Hindi rin sila nagsisinungaling talaga. So, that means you monitor the activity of the plant. Kung nakita mo na very active siya kasi nakalabas ang araw, ay hahabulin mo. Kasi tulad nito, pag hindi nila hinabol ang irrigation nito kasi mabilis lumaki yung prutas, liliit lang yung bunga. Kung hindi nila ginawa yung assignment nila na palakihin muna yung dahon sa right size, hindi nila makukuha yung right size din ng bunga. So, ganun lang naman yan eh. So, and dito, ang polisiya lang naman is wag mong stress ang halaman from the beginning up to harvest. So that it grows at optimal pace. So, dapat pantay-pantay ang paglaki. There's still more things to improve. Marami pa kaming nakikita na pwedeng mapabilis ang operation. Kasi tulad nito, medyo mataas yung training, di ba? So later on, baka maglalagay na lang kami hanggang dito na lang para abot mo lang magtali. Like what they do in Japan. So yung mga ganon, marami pa eh. Marami pang kailangan gawin. It's a continuous learning process. And then, this is ang pinaka in charge dito, si Donald. First time mag-grow. Donald, anong background mo? Graduate po ako ng Bachelor of Science in Agribusiness po. Agribusiness. Agribusiness. Pero fresh grad. Yes po. First time. First Agribusiness time. naman, business course sila. Hindi naman agri Hindi, course sila. Eh. oo. First time niya magtanim. Siya lang galaga nito. Di ba? Kung hindi tinuruan ni Deso ng system, I don't think baka mahirapan sila sa direction. So, yun lang yun. Again, ang polisiya is being proactive, anticipating how the crop will grow. Yung kasi kulang sa mga farmer natin. Basta bahala na ang farmer minsan hindi na tinignan, hindi na binabasa yung halaman. Ito, bawat stage pinag-aaralan natin. Tapos ina-anticipate mo ano ang magiging itsura niya, paano siya lalaki at fruiting stage halimbawa. Ano na yung kailangan niya. So ina-anticipate natin. Tapos yan naman mga pest and disease control, ayan, may biosecurity tayo. At yung biosecurity kasama itong netting. Ang desisyon nila na pag-install nitong pinong-pinong net is because ayaw nilang makapasok yung mga white fly. Insects. Yun ang naging desisyon. Kaya kahit mainit sa loob, di bali na, basta wag lang makapasok yung mga insekto nagdadala ng virus. So this is 50 mesh pinong-pino yan. Mas pino to dun sa greenhouse ko na nakita mo nung una. Kaya ako gumaya. Naging ganito na rin ang netting ko. Kasi effective. Effective siya. So, mainit sa pakiramdam ng tao, pero sa halaman, okay. Ang kompromiso lang doon, siyempre, dahil mas pino to, mas humid sa loob, yung mga fungus naman. Kaya meron silang mga fan. Kaya nag-install sila ng mga ventilation fan. And then, kaya naman, minamanage nila yung lift, yung ventilation sa ilalim. So, yun yung mga, improvements na ginagawa. Ito, bago rin to, kasi dati naman hindi kami nagmamulch. Nung nagmulch kami, di ba, sa iba, in-explain nila, evapotranspiration. Evaporation sa lupa yun. Transpiration sa dahon. Tinigil namin yung evaporation sa lupa, nag-conserve kami ng moisture, supposedly nakakatipid sila sa pataba. Kasi walang nawawala sa evaporation. Pangalawa, pag may nahulog na mga uod, ay luto sila sa plastic. Kaya nagmulch sila. Pag may mga ipot ng mga insekto, makikita visible kasi ang droppings ng mga feces nandito sa sa mulch So malalamin, itong halaman na to, merong droppings. Naku, may insekto 'yan. Di ba? So yun yung mga and then moisture conservation para sa soil. And then cooler supposedly So yung mga ganon. Dami pang kailangan pag-aralan. Isang halaman lang to, sir, ha? Isang halaman lang yan, oo. So, basta ang importante sa kanila, alam nila yung principle
nung nutrition, nung physiology, and how to intervene. Yun kasi yung crucial eh. Oo. Ang sa kanilang naman is ang mindset natin is hindi tapos ang laban hanggang hindi na-harvest. So kahit maganda na itsura, hindi sila, kinakabahan pa rin sila. Kasi hindi pa tapos ang boxing, kumbaga. Oo. May final round pa. Ano bang future plan, Mickey? For Denso? For melon po, Oo. Yan. So for melon production po, we are still looking for other varieties to try na possible po sa ganitong weather. So we will not close our doors with other varieties na pwede pa naming subukan po. And also we plan also to diversify po, not just on the varieties but also on other crops similar with production style of melon. Para po mas marami tayong makuha na data which can help the Filipino farmers in the future po. For example, they want to try it using hydroponics, so we can suggest data for them, kung paano i-grow, and also utilizing our system po, the technology that we have, para po mas makapag-generate tayo ng data bank, na hindi lang po mapakinabangan ng mga corporations like Denso, but also even the small-scale farmers. So, yun po. Small-scale farmer, ha? Yun po ang target. Kaya? Small-scale farmer. Yung develop po kasing system ni Denso, as mentioned po by Sir Mike, it's low cost para po yung approach natin is hindi po pang mayayaman lang ng mga magsasaka pero dun sa mga talagang nagsasaka para sa ikakabuhay po nila. So yun yung tina-target po ng technology natin para hindi po tayo mapag-iwanan ng mga katabi nating bansa. Okay. Yun po. Yun ang mission nila. Yun ang mission nila. To help the small scale. Pero sir, ikaw ang nag-vision na maging laganap to sa Pilipinas. Well, yun ang mission naman ni Bukid Amara. Kumbaga, pareho kami ng mission. Kaya kami nagkakasundo. Pareho kami ng mission. They wanted to help also small scale. Yun din naman ang plano namin sa Bukid Amara to share our know-how and skill set in terms of the science of things. Sa kanila naman, the Internet of Things. So we merged both. To come up with a good system. That is Nagko-complement yung both strength. Oo. Kasi talagang hands down ako sa kanilang manufacturing system. Talagang the Japanese manufacturing system, especially the Denso system is unmatched dito sa industry. Especially strict quality control. It's 2 years na tayo, no? 2 years na ang ating trying to develop the system, and we have already came a long way. Nung una talaga wala silang idea eh. Nangangapa kami sir sa dilim. Oo. Pag nakakita ng kaunting dilaw na dahon, nagpapanik na. Ayan. Ngayon medyo with of course with the key players sila si Donna, and of course with the leadership of Donat and Mickey, malaki ang naging improvement. Tulad nito, first time ko eh. Hindi mo expect na first time farm, ganito yung itsura. First time na commercial eh, diba? So, ayun nga, ang key talaga is yung system na yung process. Yung process. And of course yung training, yung skills ng mga farmer nila. Yun ang maganda. So, yun. Okay, sir. Labas na tayo. Yeah. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.